Mga kwentong pambata. Ang Prinsesang Oso. Ito ay isang kwento tungkol sa magandang kaharian ng Beliot, kung saan may isang hari at isang reyna na naninirahan. Malaking araw ito sapagkat ipinanganak ng reyna ang dalawang prinsesa at inimbitahan ang mga engkanto upang ipagdiwang ito. Maligayang pagdating mga mahal kong fairies. Isang kasiyahan na kayong lahat ay nandito. Pinapakilala ko ang aking magagandang anak. Pinangalanan ko ang panganay na si Cleo. At ang mas bata ng ilang segundo, si Berdine. Gayon din inyong kamahalan. Ngayon magsabi lamang kayo ng inyong nais at aking ibibigay. Nais ko na ang aking panganay na anak ay maging pinakamaganda. Zimizala zim zim zim! Hilingin na ang panganay ay maging maganda tulad ng isang bulaklak at maningning. At hilingin na ang mas bata ay maging maganda at matalino kahit na wala siyang kolorete sa mukha. At naway ang mas bata ay maging mukhang oso at matalino. Biglang nagbago ang mukha ng mas bata at naging mukhang oso. Fairy Magazine, ano ang ginawa mo? Sinabi kong magandang mukha, hindi mukhang oso. Pareho lang ang sinabi mo. Ibig kong sabihin natural na mukha, yung walang kolorete. Ako'y lipas na. Ang Ingles ngayon ay nakakalito. Pakiusap, ibalik mo sa dati, Fairy Magazine. Di pwede. Ito'y tatak ng pinanganak siya. Ano? Ang iyong pagkakamali ay sumira sa kinabukasan ng aking anak. Pagkakamali mo yun. Sabi mo mukhang oso. Di ko na ito maipapaliwanag. Ito'y simula pa lamang ng mga malupitang gawain ni Magazine. Si Magutin ay umalis habang nananatili ang iba pang mga diwata upang aliwin ang reyna. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Ang iyong anak tulad ng kanyang pangalan ay magiging matapang at magkakaroon ng magandang buhay. Ito'y aming pangako. Si Fortunia ay naglagay ng fairy dust sa osong sanggol at umalis. Sinundan siya ng iba pang mga diwata. Ilang taon ang lumipas, lumaki ang kambal. Si Cleo ay naging isang kaakit-akit na dalaga. Habang si Berdine, isang batang oso, binibiro siya ng lahat. Minsan siyang naapektuhan, pero karamihan siya ay nakikisama na lamang. Si Berdine ay matalino at masigla. Mahal niya ang pagbabasa ng mga aklat. Hindi ako makapaniwala ng kaharian na ito may prinsesang may mukhang oso. Ako rin! Ha 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 ha! Anong pinagchichismisan niyo? Gusto ko rin malaman. Wala, kamahalan. Alam niyo bang nagagawa ng mga oso kong tenga? Nakakarinig ng mas maayos kesa sa inyo. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa puno. Hindi kaya yun. Takbo! Hahaha, ang saya nun. Ilang araw pagkatapos, araw ng kasal ni Cleo, ikinasal siya sa pinakagwapong prinsipe at dumalo ang lahat sa okasyon. Masaya ang lahat hanggang dumating si Berdine. Naging tahimik ang lahat. May ilang bumulong ng mga biro at ang iba ay umalis din sa okasyon. Hala! Tumakbo si Berdine pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos ng kasal, nakipagkita ang hari at ang reyna sa kanya. Ang pagsisisi na nararamdaman ko ng araw na yun ay hindi na ako iniwanan. Hindi ko kaya makita magdusa ang aking anak ng ganito. Muli, hindi ito yung kasalanan. Ito'y gawa-gawa lamang ni Fairy Magazine. Pagod na ako. Ang buhay sa kaharian ay nakakapagod. Pakiusap, anak. Sabihin mo kung ano ang magagawa namin. Gusto ko nang magbakasyon. Sa isang lugar kung saan hindi ko naririnig ang mga pangungutya. Saan mo gustong pumunta? Seychelles. Mahal. Yan ay masyadong malayo. Paano kung magpunta ka na lang sa malapit na isla? Ayos na yun. Pero wag mo kong samahan doon. Gusto kong mabuhay ng mag-isa. Si Berdine ay umalis sa kaharian. Naghanda ang reyna ng ilang pagkain at inumin para sa kanya. Lumakad siya. Tumawid ng isang maliit na burol at dumating sa baybayin kung saan nakakita siya ng isang bangka na handa para sa kanya. Ito'y tiyak na gawa ng aking ama. Si Berdine ay sumakay papunta sa isla. Nakakatuwang pagmasdan ang magandang karagatan. Hanggang sa ang mga ulap ay kumidlat at bumuhos ang ulan na nagdulot ng mataas na alon. Humawak si Berdine sa flagpole.
Ang kalikasan talaga ay parang ayaw sa akin mabuhay ng mapayapa, no? Ang bangka ay bumangga sa bato at si Berdine ay nahulog dito. Wow, ang ganda ng lugar para sa bakasyon. Tumingin si Berdine sa paligid at wala siyang nakitang iba kundi ang karagatan. Ang isla ay malayo pa rin mula sa kanyang kinatatayuan. Nasa gitna ako ng karagatan kung saan maaring abutin ako ng mga pating. Pero wala namang nagre-reklamo tungkol sa akin dito. Oh, Iha! Oh, Iha! Akala ko tayo lamang mga isang tao ang pumupunta sa pook na ito. Tingnan mo ito! Si Bear Grylls na walang gills. Nagsalita ako ng masyadong maaga. Kawawa ka naman! Pwede mo ba akong dalhin sa islang iyon? Sa halip na magreklamo? Sige, matutulog na lang ako. Si Berdine ay nakatulog. At maya't maya, nagising siya sa isang bagay na hindi siya makapaniwala. Teka lang. Nasaan ako? Si Berdine ay hindi nasa isang ordinaryong bato, kundi sa isla ng Pagodins. Ang mga maliit na duwending naninirahan doon ay gawa sa mahalagang bato at kristal. Sila ay abala sa kanilang mga gawain. Ibaba mo ang tabla, loko! Tigilan mo ang pagsisigaw sa akin! Si Berdine ay lumapit sa isa sa kanila. Hoy! Nasaan ako? Nasa lupain ka ng Pagodin. Prinsesa? Oh, prinsesa! Lahat ay magtipon. Ang prinsesa ay gising na mula sa kanyang pagkakatulog. Nagkaisa ang mga Pagodin at dinala si Berdine. Siya ay pinagdiwang ng mga ito. Binigyan siya ng marangyang kwarto na puno ng mga aklat. Nabuhay siya ng masagana at nagkaroon ng magandang pagkakaibigan sa mga pagod. Isang beses, nag-usap ang mga pagod tungkol sa kanilang hari na nasa malayo para sa trabaho. Ganon ba? Gwapo ba siya? Oo, syempre! Kung ganon, wala akong tsansa. Syempre naman, meron! Hindi naman niya ako kilala. Oo, kilala ka niya at sa tingin niya, cute ka! Di nga. At sa wakas, nakilala ni Berdine ang hari ng Pagodin. Siya ay nagulat nang walang makitang tao. Kung ganon, invisible ka? Sa wakas, inaamin ko, isinumpa rin ako ni Magutin tulad mo. Nabuhay rin akong invisible. At ikaw ay mabait. Nangangako akong tatanggapin kita kahit ano ka pa. Ngunit mahal ko, kailangan kitang balaan sapagkat kung makita mo ang aking anyo, kailangan kong ulitin ang aking parusa. Di ko gagawin yon. Kaya't, ang dalawa ay lumalim ang pagmamahalan at naghanda para sa kasal. Si Berdine ay nagpadala ng balita sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang ina ay medyo nag-aalinlangan sa kanyang desisyon. Kaya't sumulat siya ng sagot na nagsasabing, Nag-aalala ako, Berdine. Dapat mong malaman kung anong itsura niya. Sinasabi mo ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon, pero paano kung ikakasal sa isang halimaw? Nag-isip-isip si Berdine hingil dito at sa huli sumunod sa payo ng kanyang ina. Naglagay siya ng isang salamin sa bahay upang makita niya ito kapag dumadaan siya. At nangyari nga ito noong araw na iyon at napasigaw si Berdine sa gulat. Ang di nakikitang hari ay walang iba kundi isang berdeng ahas. Matapos ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo? Hindi! Nang biglang, lumitaw si Fairy Magutin. Ang kuryosidad ay nakabala sa isang oso. Sayang, ang iyong magiging asawa ay ulitin ang kanyang parusa. Siya'y mananatili sa aking kapangyarihan sa loob ng 2 taon. Hindi! Pakiusap! Dapat pinag-isipan mo ng 2 beses. Huwag kang mag-alala sa akin, Berdine. Si Fairy Magutin ay binihag ang hari na ngayon ay isang berdeng ahas at ikinulong siya sa bilangguan. Ngayon ikaw. Suot mo ang mga bakal na sapatos at umakyat sa Purple Mountain. Ito ang iyong parusa. Oh, sige na nga. Kaya, isinuot ni Berdine ang mabibigat na bakal na sapatos. Nagsimulang umakyat sa Purple Mountain na hindi kalayuan. Gayunpaman, ang mga bakal na sapatos ay nagpabigat sa kanya. Sakit na ng mga paa ko. Ano ba nagawa ko? Dala ko ang kamalasan sa napakagandang kaharian na ito. Huwag pang hinaan ang iyong loob. Sino yan? Ako si Fairy Fortunia. Ako ang nagbigay sa'yo ng biyayang kaligayahan. Saan ang kaligayahan? Nagsimula na ito, anak. Ngayon, umakyat ka sa bundok at linisan ang iyong mukha sa tubig ng bukal. Ito ay nakakapanabik.
Dahil ikaw ay magiging masaya magpakailanman. Bakit? Wala nang tanong. Umalis ka na. Kaya't si Berdin ay umakyat sa burol ng may tapang. Salamat kay Fairy Fortunia. Natagpuan niya ang bukal. Wow! Ang tubig ng bukal ay napakaganda. Dali-dali kong linisin ang aking sarili. Nilinis ni Berdin ang kanyang mukha. At nang tingnan niya ang kanyang sarili, may mukha na siyang tao. Hala! Hindi ako makapaniwala. Ako ba to? Aba, oo. Pero ito ay may kasamang kondisyon. Dapat kang manatili dito ng 2 taon para mabuhay ng walang kahina-hinayang. Pero, paano naman ang hari? Ilagay mo lang siya sa iyong puso. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalayas ng kamalasan. Sige. Si Berdin ay nanatili sa tuktok ng burol ng 2 taon. Palagi niyang iniisip ang kanyang asawa at ipinagdarasal ang kanyang kaginhawaan. Sana maayos lang siya. At bigla, may liwanag na ilaw mula sa puno at bumaba si Mr. Valentine. Wow! Sino ka? Naramdaman ko ang pag-ibig sa hangin, kaya't kailangan kong bumaba at makita ito mismo ng aking sarili. Ako si Mr. Valentine at ikaw si Berdin na hindi na oso. Oh, kilala mo ako. Ngayon, ang iyong asawa ay hindi na magiging ahas kailanman. Talaga? Paano? Gaya nito. At sa isang pitik ng kanyang daliri, si Mr. Valentine ay biglang napunta kasama si Berdin sa lupa ng mga pagod. Wow! Ang iyong kabiyak ay nasa bilangguan. Haring Joe! Ibig niyang sabihin, mahal ka niya. Anong kaguluhang ito? Hola, masungit na babae. Tahimik! Umalis ka sa harap ko bago ba kita ikulang, Valentin? Bakit? Nahuhulog ka na ba sa akin? Ew, hindi! Ano pang sagabal? Palayain na natin ang hari. Si Mr. Valentine ay binuksan ang bilangguan at kaagad na lumabas ang hari. Hindi! Paano mo nabuksan to? Dahil ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat, mahal. Mahal ko! Kamusta ka na? At ang berdeng ahas na hari ay naging gwapong prinsipe. Naku, Berdin! Anong nangyari sa mukha mo? Hindi mo ako nakilala, no? Oras na para ikaw ay pumasok sa bilangguan. Ha! Mangarap ka! Sabi sa akin ni Fairy Fortunia na kaya mo kong ibalik sa sumpa pero hindi mo ginawa. Gusto mong magdusa ako. Masaya naman yun! Oras na para tigilan ang laro, Magotine. Si Mr. Valentine ay pinaliit si Fairy Magotine at iniligay siya sa isang bote. Tigil! Pakiusap! Palabasin niyo ako! La 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 la. Di kita naririnig. Di ako mananakit ng kahit sinong muli! Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad pero pananatilihin kita sa aking bulsa ng sandali. Ganoon nga ang nangyari. Tapos na ang bakasyon ni Berdin. Nagkaroon ng malaking kasal ang hari at si Berdin at nagkasayahan ng mga pagodin. Pasensya na at nasira ko ang aking pangako. Yun ay para sa kabutihan. Si Berdin ay pumunta sa kaharian kasama ang hari at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Kamahalan! Ang ganda mo ay gaya ng dati! Hindi mo gusto ang aking mukha habang ako'y isang oso, kaya't hindi mo karapat-dapat ang presensya ko ngayon. Lahat ay tumawa. Ang hari na si Joe at ang reyna na si Berdin ay bumalik sa kanilang lupa ng mga pagod at namuhay ng masaya magpakailanman.